So pinatay po si Charlie Kirk 5 araw ang nakakaraan. 5 araw nakakaraan, isang babaeng nawalan ng asawa, 2 anak ang nawalan ng ama, at may magulang na nawalan ng anak. Higit sa lahat, may mga tao na ang paninindigan at paniniwala nila ay para bang nawalan sila ng kapatid. Isa po ako sa mga taong yun. Ako'y naidalamhati sa pamilya ni Charlie Kirk, at ang mensahe ko naman po sa mga nakikinig is, sana wag po tayong maniniwala sa mga pinapakalat nilang fake news tungkol kay Charlie Kirk. Kasi nakakalungkot isipin na kapag bubuksan mong social media na patungo kay Charlie Kirk, lalo na sa Pilipinas na tinaguri ang Christian country ng Asia, nakakalungkot isipin na yung mga taong nagla-laughter emojis doon at yung mga taong nambabastos ng mga taong nagdadalamhati lamang para bang hindi nila naiintindihan ang rason bakit sila tumatawa or bakit nila minamak si Charlie Kirk. At kung susumahin mo, titignan mo ang kanilang mga argumento, ibinabase nila ang kanilang hatred or disdain towards Charlie Kirk mula sa mga copy-paste memes na ipinapakalat. At kung babasahin mo yung mga copy-paste memes na yun, iisa o 2 pangungusap lamang yun na in-splice mula sa 10-minute video or discussion niya. Hindi ko alam kung anong intention kung bakit ipinapakalat yun, pero isa lang ang malinaw. Hindi po totoo yun kasi Christian po si Charlie Kirk. Naniniwala siya sa Diyos, naniniwala siya sa mga prinsipyo ng Christianity, at hindi niya pwedeng sabihin yung mga eksaktong pinalalabas na sinabi niya. Taken out of context, ika nga. Meron kang sinabing mahabang dialogo at kukunin nila yung sound bites para magkaroon ng tinatawag nating rage bait. At yun ang ipinapakalat ngayon. Katulad ng pinaka recent na example na nakita ko ay yung sinasabi na homophobic siya. Paano mo sasabing homophobic ang isang tao na sinabi niya mismo sa isang LGBTQ representative na I do not hate the LGBTQ community. How can I hate someone that I have a heart for? Di ba? Parang, saan nila nakukuha yun? Marami akong nababasa na parang taken out of context. At isa itong nakaka-alarmang pattern o trend. Sana po matuto tayo mag-fact check. Humingi po tayo ng gabay, lalo na kung ang ating ikokomento ay masyadong sensitibo o maaaring tinatawag nating treading on dangerous waters. Siguro ang mainam para sa mga taong katulad ko, kung pareho rin po ay naadikain, siguro isa-isahin nating himayin ang mga copy-pasted memes na ito at enlighten natin sa maganda at respectful na dialogo ang mga taong nagmamock kay Charlie Kirk at ang basis nila ay based sa copy-paste memes. Kasi nakalulungkot isipin na sa panahon na to kung saan accessible na lahat ng information na hindi na sana tayo mauuto, nauuto pa rin tayo ng mga copy-pasted memes na walang intention kundi i-poison ang well of knowledge and information. So kailangan po natin tanggalin yung lason. I am a Charlie Kirk. Ika nga sa Biblia, strike the shepherd and the sheep would spread. Dadami at dadami lang ang mga taong Charlie Kirk at naniniwala na ang misyon niya ay dapat magpatuloy, lalo na ang misyon na ipakalat na mahal ka ng Diyos at siya ang tanging kaligtasan mo. Salamat po sa pakikinig and God bless you po.